At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang malaking balita ang umabot sa buong bansa matapos makuha ni Vice President Sara Duterte ang suporta ng taong bayan. Isang tagumpay na tila nagbigay bagong lakas sa kanyang kampanya. Sa kabila ng tagumpay na ito, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap, ang pagkahulog sa hindi inaasahang kalagayan ni First Lady Liza Nasmags. Isang makasaysayang araw para kay Vice President Sara Duterte matapos makuha ang malawakang suporta mula sa taong bayan sa mga nagdaang linggo ng kanyang pagbisita at proyekto sa buong bansa. Sa isang ginanap na pagtitipon sa Davao City, nagpasalamat si VP Sara sa patuloy na pagtangkilik at tiwala ng mga mamamayan. Sa kanyang mga talumpati, binigyang diin niya ang kalagahan ng pagtutulungan at pagkakaisa para sa ikauunlad ng bansa. Ayon sa mga eksperto, ang suporta ng mga tao ay patunay ng tapat at masigasig na serbisyo ng Vice Presidente. Sa kabila ng tagumpay ni VP Sara, isang controversial na issue ang sumabog sa media. Matapos ibunyag ng Vice Presidente ang ibang detalye ukol sa mga hindi pagkakaunawaan sa loob ng administrasyon, kasama rito ang mapayag na may kinalaman sa mga hindi pagkakasunduan sa loob ng Malacanang. Bagamat hindi nagbigay ng buong detalye si VP Sara, marami ang nagulat sa mga pahayag na ito at mabilis na kumalat sa social media at mga news outlet ang mga salaysay tungkol sa mga aligasyon ng iniwan ng mga kasamahan sa pamahalaan. Ang mga pahayag ni Vice President Sara ay tila nagbigay ng malaking epekto kay First Lady Liza Nasmags. Ayon sa mga ulat, nagkaroon ng hindi inaasang insidente kung saan nawala ng malayang unang ginang sa isang pribadong pagtitipon sa palasyo. Ang mga nakasaksi sa pangyayari ay nagsabing tila nagulat si First Lady sa mga pahayag ng Vice Presidente at hindi ito inaasahan. Agad namang inalagaan si Liza Marcos ng mga doktor sa isang pribadong ospital at kasalukuyang nasa stable na kondisyon. Sa kabila ng insidente, iyon patuloy na sinusubok ang relasyon at dinamika sa loob ng palasyo. Ayon sa ilang mga political analyst, ang mga pahayag ni VP Sara ay nagiging sanhi ng masalimuot na sitwasyon at may mga nagsasabing ito na ang magiging simula ng pagbabago sa ugnayan ng mga Marcos at Duterte sa politika. Habang si VP Sara ay patuloy na tinatangkilik ng taong bayan, ang mga kaganapang ito ay maaaring magbukas ng bagong chapter para sa kanilang pamilya at ang hinaharap ng bansa. Ang mga pangyayaring ito ay patuloy na binabantayan ng buong bansa. Habang ang suporta kay Vice President Sara Duterte ay patuloy na mataas, makikita natin ang mga susunod at hakbang ng administrasyon at ang mga epekto ng mga pagbubunyag ng nagaganap sa palasyo. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Optimal. Di ba batas na yan? Di ba pag nalagdaan na yung batas, hindi na pwede ba bang maamyenda niyan? Sino ba bang mag-aamyenda niyan? Ang presidente o ang kongreso? Di ba dapat ang kongreso? Di ba ang presidente, final touch lang naman eh. Pwede niyang ibito, pwede niyang hindi pirmahan, pero hindi niya pwedeng amyendahan. Ano yan eh? National budget yan eh, di ba? Ngayon, bakit para yatang dito walang batas? Nilagay doon ng 500 million, ba pwede na lang kunin ulit? Ilalagay doon? Pwede ba yun? Pwede ba yun? Mga Marcos, hindi ka kasi nag-aral ng lawyer eh. O, kaya ngayon pinapahamak ka ng mga nakapaligid sa'yo. Ano kung nag-aral ka ng maayos, sana hindi ka nagkakaganyan. Sana hindi ka Anyway mga kareaksyon, pakinggan po natin ang mga salaysay at mga kalukuhan na pinagsasabi na naman ngayon ni Bobo Marcos. Ito po. Pinahahanapan na ng budget ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga ahensya na nawalan o nabawasan ng pondo sa ipinasang 2025 national budget. Sana hanapin! Saan mo hanapin yung pera? Saan? Saan mo hanapin yung pera? Ano ba yan? Nay, nawawala yung pera ko, nawawala. Ito, yung pambili ng ulam, ibalik mo dito. Ba't pinambili mo ng merienda? Bawal yan. Ganun ba yun? Hindi pwede yun, di ba? Mayroon ding pondo na pinababalik naman ng Pangulo sa orihinal nitong pinaglaanan. Nakatutok si Ivan Mayrina. Pakinggan po ninyo ng maayos ha.
may hinahanap na pondo, ngayon, may pinababalik na pondo sa orihinal. Ibig sabihin, may ginawang kabulastugan. So dahil nakalkal yan ni Congressman Super Ungab, tsaka ni legendary Pangulong Duterte, ngayon, hindi na alam magkanda ugaga na yung isang utal-utal dyan sa Malacanang. Mantakin mo yan. Di ba? Ito, pagdan natin ha. Pinahahanapan na ng budget ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga ahensya na nawalan o nabawasan ng pondo sa ipinasang 2025 national budget. May ilan ding pondo na pinababalik naman ng Pangulo sa orihinal nitong pinaglaanan. Nakatutok si Ivan Mayrina. The original budget can be described as suboptimal. We are working to make it optimal once again. Di ba tapos na, napirmahan na national budget? Anong optimal, anong suboptimal ang pinagsasabi mo? Ibabalik mo yan sa Kongreso, ipapasa ng Kongreso, tapos pipirmahan mo na naman. Nagsimula ng gumastos yung mga ahensya, di ba? Nagsimula ng umugot ng perang yan. Kasi January, May ang election, marami na namang kalsada magagawa. Di ba? Ganun yan, ako po. Patuloy na pinupulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mga departamento para hanapan ang mga programang nawalan o di kaya nabawasan ng pondo sa pinirmahan niyang pinal na bersyon ng 2025 national budget. Sa pulong niya sa Department of the Interior and Local Government kanina, nakita mahigit 1 bilyong piso na wala sa ilang priority projects tulad ng Information Technology o IT program ng PNP National Police Clearance System at bagyang drug-related integration at generation system. At kapuna-puna kung saan daw inilaan ang mga pondo. Di ba? Ano po yan? Smoke screen yan. Gawa tayo ng balita. Gawa tayo ng balita. Kailangan may usapan patungkol sa pera. 1 billion. Uugutin natin doon. Papakita natin ang binalik natin doon. Tapos bibigyan natin ng pondo yun. Kasi nahalata tayo. Para medyo matakpan yung issue patungkol doon sa blanco. Yung blanco, yung pinirmahan ng Kongreso at Senado, yung BICAM, blanco yun eh. Paano nagkaroon ng pera yun? Paano nagkaroon ng number yun? Di ba kailangan mabulabog muli ang taong bayan na galing ni Bongbong Marcos? Palakpakan natin. Nirealign niya yung mga pera, 1 bilyon. Palakpakan natin si Bongbong Marcos, napakagaling niya. Di ba ganon? Di ba ganon ba yun? Ganon? Gagawin niyo naman mga tanga yung Pilipino. 1 bilyon, konti lang yung 1 bilyon. Walang kwenta yan. Isang kongresista lang yan. Isang kongresista ang katapat ng 1 billion, di ba? Ngayon siya, 500 million nung kunin natin, pakita natin. Tabagin mo si Remula, si Jovic. Hindi yung hindi yung Remula na nasa DOJ, si Jovic. May nagpapagpahingayin mo yun. Anong pangalan si Boeing, magpapahinga yun. Kaya mo magpahinga. Si Jovic lang, malakas pa yun, bata pa yun eh. Tawagin mo yan, Jovic, halika rito. Tawagin mo nga si Bersamin, hindi ko alam kung ano sasabihin ko eh. Manong Bersamin, anong sasabihin ko kay Jovic? Ganon, sabihin, okay. Jovic, halika rito. Gumawa ka ng istorya, ayusin mo yung 500 million. Ilipat mo dun. Tapos yung 500 million, kunyari, ilipat natin dun. Di ba wala nang problema? Alam na ng taong bayan na ginawa ko na, inayos ko na yung budget, gano'n ba yun? Inayos ko na yung budget, ayos na yung budget mga kababayan. Nilipat ko na, binalik ko na, inayos ko na yung budget. Ganun ba yun? Diba? Ganun. Ngayon, nagugulo pa rin, naghahanap pa rin ng pera. Sabi niya, babalik natin sa optimal yan. Nila halos 1 billion sa all-terrain amphibious rescue vehicles for Region 5. Specific yan to Region 5. At naglagay sila ng additional 500 million pesos sa Intelligence Fund. Pinababalik daw ng Pangulo ang mga inilipat na pondo sa orihinal na paglalaanan. Ang 500 million pesos sa Intel Fund, pinalilipat daw para sa isang integrated 911 system sa buong bansa. Mandagin mo ang GMA, mas binabalita niya to kesa dun sa expose ni Ungab. Napilitan lang sila yung ibalita yung expose ni Ungab. Kasi nagkakagulo na sa social media, katulad natin. Sa atin kasi wala kang kumukontrol sa atin. Ang kumukontrol sa atin yung katotohanan at yung kapakanan ng taong bayan. Di ba?
alam nga naman ibabalita natin dito yung makakasira sa bayan. Hindi. Ang binabalita natin dito yung mga anay at mga inutil na sumisira ng bayan, na lumalaklak sa kaban ng bayan, na yung mga tao na yan, pinapakain yung pamilya nila, pinapakain yung mga anak nila, pinapakain yung mga pamilya nila, buong pamilya nila, sa nakaw at sa kawalang-yahan. Di ba mga kareaksyon? So, laki sa nakaw, bongbong, ganun ba yun? Hindi, yung ano yun, narinig ko, jingle yun eh. Laki sa nakaw, bongbong. Oo, ngayon, pag laki sa nakaw ang isang tao, ano mangyayari dyan? Di ba? Laki sa nakaw, tamba. Ganun ba yun? Oo, ano mangyayari? Eh di, nakaw. Magnanakaw din yan. Ayan o, tuloy. Kapag nais sa katuparan ng proyekto, makakaresponde mga pulis o bombero sa anumang emergency sa loob ng 3 minuto. Maganda mga tinutukoy na layunin na ehekutibo sa paggawa ng paraan para hanapan ng pondo mga tinanggalan ng mga kongresista sa ipinasang GAA. Pero paano ito gagawin? Gayon nakatakda sa GAA na isa ng ganap na batas kung saan ilalaan at kung magkano ang pondo sa bawat linya nakasaad dito. Sagot ng DILG rito, ang isang linya sa veto message ng Pangulo. In the exercise of the budget execution function vested upon the executive branch, it is understood that the increases in appropriations and new budgetary items introduced by the Congress in the budget shall be subject to the national government's cash programming, observance of prudent fiscal management, applicable budget execution rules and procedures, and approval by the President based on the program's priorities of the government. Para sa GMA O di ba? Ginagawan nila ng ano yan, ginagawan po nila ng resa-resa, sabi nga. Ginagawan nila ng paraan. Ginagago tayo. Oo, batas na nga eh. Batas na. Paano mo, anong gagawin mo pag batas na? Halimbawa, napirma na yung batas. O, bawal tumawid. O, wala na. Nag-alisan na yung mga, let's say, kongresista. O, tapos, yung, sabihin natin yung mayor, o yung gobernador, o yung presidente, sabihin baguhin natin. Pwedeng ano yan, pwedeng tumawid. Di ba? Pwedeng tumawid dyan. Mali yun, di pwede yun. Magtatawag ka na naman yan, i-aamyandan mo na naman yan. Hindi pwedeng, ikaw lahat, Congress ka na, executive ka pa, judiciary ka pa. Mali yan. Tawagan mo nga siya, no? Tatawagan sandali lang po, ha? Dito. Yun. Oh, sandali lang po, nagre-ring na. May headset ako dito. Hello. Hello. Oh. Nandyan po ba si Marcoleta? Oh, opo. Si Marcoleta. Ay, kapampangan pala si Marcoleta. Oh. Kinakapampangan ako nung, siguro jowa niya. Hindi po, sekretarya. Baka Oh, Congressman Marcoleta, kumusta po kayo? Opo, Reaction TVPH, hello. Opo. Hindi, okay lang. Hindi niyo ako na-istorbo. Joke lang. Pasensya na po kayo ako naka-istorbo sa inyo. Natutulog pa kayo? Gising pag may time din, di ba? Okay, pasensya na po kayo. May tatanong lang sana ako sa inyo eh. Oo, may tatanong lang ako sa inyo. Pwede bang pakialaman yung GAA? Pwede bang pakialaman yung GAA ng mga gago kapag ito'y napirmahan na? Pwede ba nilang gawin na gusto nila yung wala nang kinalaman yung Kongreso? Pwede? Hindi. Bakit hindi? Okay. Bawal sa batas yung ganon. Hindi mo pwedeng explain lahat sa akin. Mahabang usapan. Basta kung mayroong gustong baguhin, dapat ibalik sa Senado, ganon. Kongreso. Tapos aamyendahan doon. Ganun po ba? Ganon. Okay, explain nyo na lang sa ganang mamamayan. I-explain nyo po doon isang araw. Okay. Pasensya na po kayo, ha? Kasi ginagago tayo eh. Pinapakialaman nila yung budget kung ano-anong ginagawa na, napirmahan na eh. Pwede ba yun? Hindi pwede.
O ba nila ginagawa yun? Hindi pala pwede. Okay, hindi po pwede sabihin yun dito. Baka maano po tayo ng mga viewers natin. Hindi ko po pwede sabihin na hindi ko pwede sabihin na hindi ko pwede sabihin yan. Ay kahit yan, hindi ko po pwede sabihin. Hindi ko pwede sabihin yan. Opo, hindi ko pwede sabihin yan. Okay. Umiinit po ang ulo nyo ha. Hindi ko po nakitang uminit ang ulo nyo sa television. Dito uminit ang ulo pagkausap nyo ako ha. Sa telepono lang. Okay po, maraming salamat po, Senator Marcoleta, 100% panalo na po kayo. Hindi po nila kayo sinasama sa survey kasi lagpas na daw kayo sa number 1. So exempted na kayo. Para examination sa school, di ba? Madalas exempted ka, katulad ko, di ba? Oo. Exempted ako sa midterm, exempted ako sa final. Kasi alam niyo naman, matalino tayong dalawa, di ba? Oo. Kaya nga wala na po kayo sa survey. Wala na kayo sa survey. Wag nyo nang hanapin yung pangalan nyo sa survey. Oo, wag nyo nang hanapin. Oo, wag ka nang pa-stress, sir. Wag ka nang pa-stress. Senador, wag ka nang pa-stress. Okay. Okay, bye na. Umahaba yung usapan natin. Napakamahal ng long distance long distance far away. Wow. Mga kareason, hindi po si Marcoleta yung sarili ko lang kinausap ko. Paminsan-minsan kausapin yung sarili nyo. Hoy, Bobo Marcos! Paminsan-minsan kausapin mo sarili mo, marap ka sa salamin. Oo, okay yun, healthy yun sa yung mind. Di po ba mga kareaksyon, hindi pwede yan, hindi pwede yung ginagawa nila yan. O ito, pakinggan po natin to ha, mas malupit po ito. Isa pang kongresista ang nagpakita sa GMA Integrated News ng kopya ng BICAM report ng 2025 national budget na may mga blanco. Naku, hindi lang pala si Ungab. Meron pang isang kongresista, pero itong kongresista na to, medyo baliko ang isip nito. Pag, na lang natin, ayaan na lang natin siya kasi alam nyo na po, yung sinasabi ni Ungab, sumakay lang to. Pero pagpasensya na natin, ang gagawin natin, kongresista yan di ba? Pero hindi po bading yan, hindi bading yan. Una niya, hindi nabusisi ng maayos ang niratipikahang dokumento dahil kulang sa oras. Pero mga senador na pumirma riyan, itinanggi na may mga blanco sa ipinasa nilang budget. Nakatutok si Jonathan Andal. Nakakuha ang GMA Integrated News ng kopya ng BICAM report ng 2025 national budget mula kay Congressman Raul Manuel ng Kabataan Party List. Aniya, tugmar. Tingnan mo itong sandali lang. Alam ko, nanggigigil na kayong panoorin itong video na to. Si Raul Manuel pa talaga ang pinuntaan ng GMA7? Wala pa siya dyan? Wala ba sekretary dyan? Talagang kay Raul Manuel pa? Hindi nyo ba pwedeng tawagan si Marcoleta naman paminsan-minsan? GMA7, hindi mo ba pwedeng ibalita si Marcoleta? Ang dami niyang ginawang pasabog. Extravagant. Ang tatawagin pa ninyo si Raul Manuel? Isa pang si Raul ang tatawagin nyo? Hindi ba rin pwedeng tawagan si Ungab? Di ba si Ungab ang nagpalabas niyan? Di ba si Ungab ang nagpasabog niyan? Tatawagin pa na talaga niyo si Manuel, Di ba? Hindi, nakakapagtaka lang talaga ang GMA7. Ano to, pabubuhan na lang, gano'n? Di ba, pagaguhan na lang, gano'n, sa mundong ito, sa Pilipinas. Patangahan na lang, gano'n. Oy, tanga tayo, gago tayo, tawagan si Manuel. Si Raul. Si Raul, yung kabataan, yung nagtitiktok, yung pag-ganon-ganon sa TikTok na para namang walis ting-ting yung katawan, Kasi siya na, Raul Manuel, yung wag ka na mag-TikTok, nakakairita lang, kongresista ka Diba? Diba? Ganun yun. Pero, si Manuel pa talaga, hello? Ba't di si Ungab? Ito sa mga blankong ipinunto sa inilabas na dokumento ni na Congressman Isidro Ungab at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Manuel, ang BICAM report na ito na may mga blanko ang siya ring niratipikahan ng Kongreso. Aniya, binigyan daw ng kopya ng BICAM report ang lahat ng kongresista noong Disyembre bago ito isinalang sa plenaryo para maratipika. Pero ang problema, in-email lang daw ang soft copy nito. Kulang isang linggo bago ang ratifikasyon, habang ang printed copy naman ibinigay lang daw wala pa isang oras bago ito isinalang sa plenaryo, kaya raw hindi na ito nabusisi ng maayos. Sobrang tipid ng oras talaga. Di ba? Pakawala yun yan, Pakawala yun ni Tamba. Ang ngayon, ang dahilan nila, sobrang ipit ng oras.
sa pagnanakaw, may mga oras yan eh. Sa national budget, sobrang ipit ng oras. Oy! Itong Manuel na to, pasalamat ka, hindi kita classmate. Alam mo, kung classmate kita, hindi ka... Tuloy natin. Para mabusisi yan. May enter, sa totoo lang, hindi rin agad nakita yung mga blanks, no? Kasi nga, hindi tayo sanay na may mga ganon. Ngayon ko lang na-encounter na nag-ratify ng budget, meron pala mga blanks. Sa pagsusuri O tingnan mo, sumasakay lang to eh. Kung hindi lang nakita ni Ungab eh, ano ba natapos nito? Tapos ba ng abugas siya to? Diba? Oh, sumama lang sa rally yan, oh. Baba yung matrikula, ibaba yung matrikula, pabagsakin yung matrikula. Tapos kongresista na, ano ba yan? Di ba mga kareaksyon? Bawal yan sa batas. O di ba? Hindi, sa batas po, basta't marunong ka magbasa at sumulat. Pwede ka na maging presidente. Ayan po, oh. Daming pirma niya, no? Pumirma sila na walang laman. Yung cheque, blank check. Walastik ang mga to, ah. Niloloko yata tayo ng mga kongresista na to, ah. Ha? Kami naglukluk sa inyo dyan, hindi kayo yung hindi nyo, ano yan, tingnan po natin ng mga katarantaduan ng mga gagong to. Ayan, oh. ng GMA Integrated News. Ang pahinang ito, halimbawa ng dokumentong hawak ni Ungab, pareho ang mga blanko sa dokumentong hawak ni Manuel. Oo. Pero kapuna-puna na mas marami ang mga nakapirma sa dokumentong mula kay Manuel at iba ang pwesto ng ilan sa mga ito. Oh, di ba? Sinusubukan ng GMA Siyempre, maraming papel yan. O di ba? Maraming papel para marami tayong madidiscover at maraming problema ang Pilipinas. Ganun yun. Integrated News na makakuha ng opisyal na kopya ng BICAM report mula sa Kamara. Sa proseso ng pagpasa ng budget, Oh, ba't hindi kayo pumunta doon sa Secretary General? Oh, Secretary General. Oh, GMA, Secretary General po kayo pumunta sa susunod, ha? Oh, payo lang, huwag kay Manuel. Oh, hindi nga lawyer yan eh. Anong alam niyan? Oh, di ba yung pagkanong-ganon niya palandilan din niya dyan sa Kongreso? Oh. matapos ratipikahan ng BICAM report, ito ang magiging basihan ng General Appropriations Bill o GAB na isusumiti sa Pangulo. Oras na pirmahan ito ng Pangulo para maisabatas, ito na ang tinatawag na GAA o General Appropriations Act. Ang tanong ni Manuel, Kasama sa BICAM report na niratify ng Kamara ay yung mga blanks. After ratification, saka bago pirmahan, sino yung nag-fill in the blanks? So dapat may sumagot dyan. At ang pwede lang makasagot ang mga bahagi ng BICAM saka yung Pangulo. pati mismong kapatid ng Pangulo na Teka lang. Alam mo, Congressman Manuel, kahit alam ko, wala kang alam. Di ba? GMA7 naman. Ay, ano nangyayari sa ating mga mainstream media ngayon? Ano pong nangyayari? Ang daming matatalinong kongresista dyan. Ang daming legitimate na pwede niyong pagtanungan. Di ba? Wala. Problema yan. si Senadora Amy Marcos sinabi noong Disyembre na hindi siya pumirma sa BICAM report dahil blankong papel daw ito. Sinisiguro ko sa taong bayan na hindi ako kailanman pumirma ng anumang papel hinggil sa budget ng 2025 o sa BICAM report na yan na nagsusulong na magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto. Paano ko naman pipirmahan ang blankong papel? Sinubukan ng O di ba? Alam na ni Amy Marcos ito. Pero ang problema, bakit ka tumatakbo ngayon? Hindi, ibig sabihin, di ba, nagsabi siya nung December, blankong papel. Hindi naintindihan ng taong bayan, hindi niya pinakita eh. Ay, ang blanko ko, pag ko, kapatid ko yung presidente, pag ito'y pinirmahan niya, problema. Dapat ginawa niya yun. Ngayon, dahil naiipit na ngayon ng kapatid niya, tingnan nyo ha, naiipit ng kapatid niya eh. Wala na corner na yung kapatid niya sa isyung ito. Ano pong gagawin ngayon ni Amy Marcos ito? Panoorin po ninyo ha, kung anong gagawin ni Amy Marcos. Pasensya na po kayo, nakita nyo na naman yung pagmumukha ng taong yan. O, yan. Pansinin po ninyo mga kareaksyon ha. Yung mga kareaksyon natin dyan na nakikinig lamang, naglalaba, nagluluto, o nag-aaway sila mag-asawa at pinapakinggan ako, o panoorin nyo muna to.
Ito. Kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos sinabi noong Disyembre na hindi siya pumirma sa BICAM report dahil blanco. Tingnan po niyo, tatakbo yan. Ngayon tatakbo na. Sinisiguro ko sa taong bayan Nung December, nagpapa-interview, ngayon hindi na magpapa-interview. Kasi siyempre kapatid niya yung maiipit dyan. Alam niya may kasalanan dyan yung kapatid niya. Ay hindi, si Bersamin hindi yung kapatid niya. na hindi ako kailanman pumirma ng anumang papel hinggil sa budget ng 2025 o sa BICAM report na yan na nagsusulong na magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto. Paano ko naman pipirmahan ang blankong papel? Sinubukan ng media na kunan ng bagong komento kanina si Senator Amy pero tumakbo ito. Sabi naman ni Senador Win Gatchalian, Nakita po niyo tumakbo na. Amy Marcos, takbo tulin. Bakit? Naiipit yung kapatid na Bobong Marcos. Oh, takbo, takbo, Amy, takbo. Amy, takbo. Amy, takbo, takbo, takbo. Oh, tumatakbo senador ngayon yan. Oh, ganun. Kaya siya tumatakbo kasi tumatakbo sa senadora. Re-elect daw natin siya. Anong palagay ninyo? I-re-elect natin? I-re-elect po natin si Amy Marcos. So yung may pakanala, di ba siya yung pinakamalaking mangga ng Pilipinas? Yung manggang maasim. Oh. Di po ba mga kareaksyon? Ngayon, si Amy Marcos, wala na. Ayaw na po niya magpa-interview. Bakit? Siyempre, kapatid niya yan eh. Naiipit na yung kapatid niya eh. At hindi lang naiipit yung kapatid niya, seryosong ipit ito. Baka ma-impeach pa yung kapatid niya. Kasi siya, ano yan, talagang extremely impeachable offense yan. Extremely. Sinong nag-fill in the blank doon? Sino naglagay ng presyo doon, na number? Wala. Oh. Ano to? Gagawin lang na lahat ng gagawin. Wala nang kongreso. Daig pa ng ano to, daig pa ng revolutionary government eh. Daig pa ng dictatorship to eh. Daig pa ng revolutionary government, ang dictatorship. Hawak nila yung kongreso, walang makikialam. Putang ina, pag nakialam kayo, patay kayo. Yan o. Blanco, ibigay nyo doon sa Malacanang, blanco, walang laman yan. Bahala sila kung anong sulat nilang number dyan. Ganun ba yun? Diba, pipirma sila para mga tanga. Pipirma, pirma. O, pati itong mga senador na to, si Gatchalian, pirma. O, pumirma ba si Gatchalian? Titignan natin, imbestigan natin siya sa video. Hanapin natin kung sino mga pumirma dyan. O, Gatchalian, pumirma ka ba? Sagot! at Joel Villanueva na miyembro ng BICAM at pumirma sa BICAM report, walang blanco sa naturang dokumento. Sa akin and my team, wala kami nakitang blanco. Kasi dapat balanse, yun ang tinitignan namin parate. So, I have a whole team na tinitignan yung budget bago ko pinipirmahan. Wala akong nakita na blanco. Wala akong nakitang blanco whatsoever. But hindi ko rin sinasarado yung mga rumors na naririnig natin na may mga ilan na wala pang item. Ayaw naman magkomento ni Senate President Cheese Escudero at Senate Finance Committee Chair Grace Poe. Sa Kamara naman, Tanginang yan. Ba't ayaw nyo magkomento? Nung panahon ng pirmahan ng budget, ang tatapang ninyo. Hoy, Kilay! Ba't ayaw nyo magkomento? You don't want to take responsibility? You don't want to take accountability? Ha? Kilay! Oy! Grace Puet! Ba't ayaw mong magsalita? Ayaw na? Ba't ayaw mong magsalita? Ha, mga kareaksyon, hindi po maganda yan. Hindi maganda yan. Dapat magsasalita ang mga to. Pero wala tayong magagawa, yun lang magsalita eh. Sino ba naman tayo, di ba? Mga senador yan, mga kongresista yan, o di ba? Honorable Grace Poe, o Honorable, ano pangalan nung ano natin? Si Cheese Escudero, Honorable, mga honorable yan. O, di ba? Anong gagawin natin ngayon? Ayaw nila magsalita. Tatali natin sila, kukuryente natin, ganun. Hindi pwede yun, bawal yun. Against the law.